hug. Binuang na. Pero kaya ka naman na-excite ka, nag-move, nagkita, no? So, mo na ka. Wala na naminaw sa ato ka istorya. No? Pero dito mga igsuon, mga mother and father, nganong kaniman ang akong giunang activity para kanato. Ang ato ang mahal na Santo Papa. Kailan mo sa atong mahal na Santo Papa? Si Pope Leo the 14. Ang iyang giingon sa iyang mensahe para kanatong tanan ining tuiga sa Kwaresma, niingon siya, this year, I would like first to consider the importance of making the Word making room for the Word through listening. So, making room for the Word through listening. O sa'y pasabot niya sa Word, ang pulong sa Diyos. No? O hatagan, o luna, ang pulong sa Diyos. Dili pinaagi sa pag-istorya ngayon sa pulong. Apan sa unsa man? Sa pagpaminaw. Paminawon ang pulong. Muna man kita sa basic. Sa pagpaminaw. Kaya sila kanina atong mabasa. The willingness to listen is the first way to demonstrate our desire to enter into a relationship with someone. Ang atong unong kagustuhan na maminaw kay nagpakita sa atong kagustuhan nga manaas o sa karelasyon. Nakasaway man mo uyab, no? Mana magani, uyab na ba? Asawa magani. Pero, wala lang yun na ikaw ang sige diyaw-diyaw. Kung saan yung gibuhat? Nag-storya o maminaw. Tungkol kay di man ka mo makaila sa inyong karelasyon kung hindi ka mo maminaw. Nga mo na pahinundong bilhin ka sa atong Santo Papa. Kaya ang atong tumong o purpose sa atong kinabuhi is to have that good relationship with the Lord. Mubalik kita sa pinaka-basic, ang pagpaminaw sa iyang pulong. Nilugang pagani siya, ningon siya, Lent is a time of listening. Panahon sa pagpaminaw. Kasagaran na itong ma-associate sa Kwaresma kay pag-uasa, prayer, almsgiving. Ngunang tulong. And that three things are very important, except na lang ninyo kay exempted naman mo kasagaran mo sa fasting. Diba? Exempted na kay sa edad, ang napoy mga tambal. No? Pero, in general, kung ngayon kita Kwaresma, katong una kay, this is a sacrifice. Tungkol kay ang Diyos, nagsakripisyo sa iyang kaugalingon sa cross, mao nga, nang tayo magsakripisyo sa atong kaugalingon, para mas andam kita sa atong pagpakighimangan kaniya, diha sa mga misteryo sa iyang pagpasakit, pagpalansang, kung sa iyang kamatayon, hangtod na sila na banhaw. We have to do those sacrifices in order for us to be ready para mahimo kitang andam diha sa atong pagsinati kaniya sa mga sakripisyo. Mao nga ang atuang tema karon kay mao kini siya atong basahon. Speak, Lord, your servant is listening. Sulti Ginoo kay ang imong alagad mamati kanimo. Tuguti ako sa pagbasa sa basahon sinulat ni Samuel. Nining higayuna si Samuel nag-alagad sa Ginoo ubos sa pagdumala ni Eli. Niadtong mga adlaw panagsa na lamang mupadalag mensahe ang Ginoo ug dili na sagad makita ang panan-awon. Usa ka gabi niana si Eli nahalap na naghigda sa iyang lawak
Natulog si Samuel dito sa sanktuaryo, sa dapit, gagibutangan, sa sudlanan, sa kasabutan. Sa wala pa mukadlawon, samtang nagsiga ang suga, mitawag ang Ginoo kag Samuel nga nag-ingon, Samuel, Samuel, ug mitubag siya. Di ara ko, ug miadto siya kang Eli ug miingon, nganong gitawag mo man ako? Apan si Eli miingon, wala ako magtawag, balit pagkatulog. Busa miadto siya sa iyang lawak ug hinda. Apan ang Ginoo mitawag pag-usab, Samuel, Samuel. Ug si Samuel mibangon ug dito kang Eli ug miingon, unsa may ikaalagad ko kanimo? Apan miingon si Eli, wala ako magtawag kanimo anak, katulog pag-usab. Dili tumura si Samuel, wala pa makaila sa tingog sa Ginoo ug wala pa ikapadayag kaniya ang pulong sa Ginoo. Ug ang Ginoo mitawag kang Samuel sa ikatulong higayon. Mibangon siya ug miadto kang Eli ug miingon, nganong gitawag mo man ako? Unya nakasabot si Eli nga ang Ginoo maoy nagtawag sa bata. Busa gingan niya si Samuel, balik ug higda ug kung tawgan ka pag-usab tubaga siya, sulti o Ginoo kay mamati ang imong sulugoon. Busa mibalik paghigda si Samuel, mipakita ang Ginoo kag Samuel unya mitungha ug mitindog ang Ginoo ug nagtawag sama sa unang mga higayon, Samuel, Samuel. Og si Samuel mitubag, sulti o Ginoo kay ang imong alagad mamati kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Indot kayo no? Atong gibasa o inyong nadugo. Kung sa may nagtabo dito, naa si Eli, naa si Samuel, ug ang Ginoo. Gitawag sa Ginoo si Samuel. Kinsa may gituuhan ni Samuel na nagtawag kaniya? Si Eli. Kay si Eli, iyahang mentor, gitudluan siya ang saan pagpangalakad sa Ginoo diha sa templo. No? Moto nga kadanaay mo tawag niya ang tubag ni Samuel kay kung sa may maalagad ko nimo, Eli. Si Eli po ninyo niya, wala ko nagtawag nimo. Di ba mura sila nagduwa-duwa? No? Kaya naman, ang kaigsulog nila ni Kristo, ang kamatuuran kay we heard the call, but we do not recognize the voice of God. Muna'y nahitabo ni Samuel. Nadumog ang tawag, apan wala mailhan nga ang Diyos di ay ang mitawag kaniya. Mga igsugon ko ni Kristo. Musta na ka? Makatulog ba ka mo sa Diyos? Mamati ba ka mo sa Diyos? Namati ka sa iyang tulong. Ikahay, mati pa nato ganina, ningon kita nga, kanang, wala ka doon, Father, kay Saba. Diba? Natang sa itong activity, tinuod, Saba. And that is one of the reasons na kung saan po dili kita makatulong sa Diyos. Because of the noise. And the noise na atong makita kay pwede nga noise internal sa atong mga kasing-kasing. Tungod kay, daghan kita baggages, daghan kita worries, daghan kita una-una, daghan kita problema, mga usahay, pasti isan unsa o kadaghan ng mga mensahe ang Diyos para kanato, dili nato siya tayo madungog kay natabunan sa mga kasaba sa paligid. Natabunan sa mga kasaba sa atong kasing-kasing. Mga ini, pamaladunan din, may pangatan ng sa atong pagalingon.
Lumapit pababa ako sa Diyos. Naluwog pababa ako ang timo sa Ginoo. Ug labaw sa kanang atong mapangutana, nakaila ka ba kita sa timo sa Diyos? Lain mo na siya. Pwede na itong madumog, apan, wa ka nakaila. Pwede na itong madumog, apan, wa ka nakasabot po sa mensahe. Kaya ang pandumog, pwede siya tanaw na itong physical lamang na aspeto. Kanabang nakadumog lang ka, walay meaning, walay duot sa kasing-kasing. Pero, nadumog. Pero, ang atong pagpalalong ni Ini kay, nakasabot pa kita sa iyang gisulti kanato. Kung inubanan ni Ana, gawas sa pagsabot, nakaila pa kita nga ang Diyos nakanto. Usahay, magtuo kita nga ang Ginoo na. Apan lahi ang atong naila, lahi ang atong nakita. Pero sa dili pa na ay mga kanakaning pipila ka mga pahinundong kanato mahitungod sa pagpaminaw. No, mahitungod sa pagpaminaw. Una, naay usa ka writer nga nag-ingon, usahay, we listen to respond. We don't listen in order to understand. Atong timan-an na sa simple na conversation, kanang magstorya mo sa inyong kaila, inyong amiga, atong timan-an na two-way process ka na. Mga ipakita sa picture, exchange of information. Pero, nakasway na ba mga namoy kaaway? Nakasway na mga namoy kalalis? Yes! Nakasway na mga namoy gilibak? Yes! Many times. No, pero, ano ka sa kanang naay kalalis? Kung pananglit naglalis dati, kung naapil kami atong ginalisan, buwan. Sudan, pananglit, akong gikuha iyang sudan. No? Pero, sa among panaglalis, imbis nga pananglit na istorya si ate, kanako, mahitungod sa among panaglalis, imbis na ako siyang pabinahon para akong masabtan kung ngano, kasagaran, maminaw mo kay para na nakulit ikatubang balik nila. Ibay na nagtagsahay. Imbis nga atong sabton, dili na ito makita ang tibuok picture. Because, we listen para natay matubag. We listen para natay lusot. We listen para makita nato ang iyang sayo. Maski, ang atong kang tumong sa pagpaminaw, kay masabtan nato ang kinatibukan. Kung masabtan nato ang kinatibukan,